Good evening, classmates, and also to you, Sir Ameridin. Tonight, we're going to discuss our topic, Chapter 7. It's all about the other contemporaries. We will share some important figures and background stories connected to the 1872 Cavite Mutiny and the execution of Gomborza. I am Rachel Astria. I am Bretalan Sultan. I am Kate Camila Arleles. And I am Darwin SCB. And we are the Group 7. Two other figures of approximately the same generation at those just treated but without known direct contacts with contemporaries of the events. We're familiar with Father Gomez, Burgos, and Zamora, who were executed in 1872 and become martyrs in the fight for justice. But aside from them, there were other contemporary writers and historians who helped document and shape how we understand those events. These people didn't necessarily witness the mutiny or know each other, but their contributions give us different perspectives. So, first, Father Salvador Ponce. Isa siyang paring Agustino na dumating sa Pilipinas noong 1884. Umalis siya sa kanyang orden noong 1899 sa Maynila. Pero kalaunan ay bumalik sa simbahan at nagtapos ng buhay sa isang monasteryo sa Germany. Isinulat niya ang Defensa del Clero Filipino at Clero Filipino, mga aklat na pinagtatanggol ang mga paring Pilipino laban sa diskriminasyon. Pero umasa siya sa akda ni Senyor Regidor, kaya may mga mali sa kanyang isinulat tulad ng maling impormasyon na si Padre Gomez daw ang nagtayo ng La Verdad, isang pahayagan sa Madrid. Ngayon naman si Senyor Regidor. Isa siyang manunulat na lumaban sa mga pralis sa pamamagitan ng kanyang aklat na inilathala sa Paris. Hindi siya tunay na historiador kaya maraming inconsistency sa kanyang akda. Isa siya sa pinakaunang nagbigay ng anti-friar na pananaw pero hindi masyadong masusing sinaliksik. Sunod naman si Apolinario Mabini. Kilala natin siya bilang utak ng revolusyon. Isinulat niya ang La Revolution Pilipina at may isang buong kabanata doon tungkol sa 1872 mutiny. Inanalyze niya ito bilang isang mahalagang bahagi ng laban ng mga Pilipino para sa karapatan. May isa pang mahalagang manunulat, si Manuel Artigas de Cuerva. Siya ay isang historiador na nagtrabaho sa National Archives. Nakasulat siya ng Los Sucesos de 1872, kung saan pinagsama niya ang iba't ibang version ng mutiny kasama sina Regidor, Fernavija at Echegoyen. Dahil dito, naging mas balansi ang kanyang kwento. Filipino clergy at 1698 to 1762. Tingnan na naman natin ang konteksto ng mga paring Pilipino bago ang 1872. Noong 70s, karamihan sa kanila ay may Indio at mestisong Chino. Malaki ang diskriminasyon sa kanila. Pero pagdating ng late 18th century, unti-unting bumaba ang racial bias. Si Archbishop Diego Camacho ay isa sa mga sumusuporta sa mga paring secular kasama na ang mga katutubo. Nagkaroon din ng mga royal decree na nakaapekto sa clergy. 1776, layunin nitong sanayin ang mga lokal na pari. 1849, ibinalik ang ilang parokya sa mga paring Kastila. 1861, inalis ang ilang parokya mula sa mga Pilipinong pari at ibinigay sa mga Recollects. Royal Decrees. The December 11, 1776 decree aimed to train competent clerics including natives.
ipinatupad ang kautusan ito ng pamahalang Espanyol upang itaas ang antas ng kaalaman at moralidad ng mga pari sa Pilipinas. Sa panahong ito, maraming Pilipino ang nais maging pari, kaya't kinilala ng dekreto ang pangangailangang turuan at ihanda ang mga katutubong Pilipino upang maging mga ganap na pari. Nabukas ito ng oportunidad sa mga katutubong Pilipino na makapag-aral para sa pagkapari. Naging hakbang ito tungo sa Pilipinasyon ng simbahan. Layunin nitong magkaroon ng mas sanay at edukadong lokal na kaparian. The March 9, 1849 decree returned certain parishes to Spanish regular clergy. Ang kautusan ito ay nagbawi ng ilang parokya mula sa mga Pilipinong sekular na pari at ibinalik ang mga ito sa mga Espanyol na kabilang sa mga ording panrelihiyon tulad ng Dominicano, Franciscano at Augustino. Ito ay bunga ng pag-aalala ng pamahalaang Espanyol sa lumalawak na impluwensya ng mga paring Pilipino. Itinuturing na pag-atras o pag-aapi sa mga Pilipinong pari. Naging sanhi ng tensyon sa pagitan ng mga Pilipinong sekular na pari at mga paring sekular na Espanyol. Isa sa mga pinagmula ng kilusang sekularisasyon na humihingi ng pagkakapantay-pantay para sa mga paring Pilipino. The September 10, 1861 order reassigned parishes held by Filipino priests to the recalls. Ang kautusan ito ay karagdagang hakbang upang alisan ng kapangyarihan ang mga Pilipinong pari. Inilapat ang mga parakyang pinamumunuan nila sa mga paring recollect. Bagamat sinasabing dahil ito sa kakulangan ng kakayahan, malinaw na ito ay hakbang upang panitilihin ang kapangyarihan ng mga Espanyol sa simbahan. Pinalala nito ang issue ng sekularisasyon sa Pilipinas. Isa ito sa mga dahilan ng pagkakabitay sa Gomburza noong 1872. Nakatulong sa pag-igting ng damdaming makabansa ng mga Pilipino. Of 1872. Noong Enero 20, humigit kumulang 200 sundalo at mga gawa sa Fort San Felipe ang nag-alsa. Akala nila ay magiging simula ito ng isang mas malaking revolusyon. Ang pangunahing dahilan, ang bagong buwis at ang sapilitang paggawa o polo de servicio, the trial of Gomburza. Nagalit ang pamahalaang Kastila. Tatlong pare sina Gomez, Burgos at Zamora ang inakasahan ng subversion kahit walang sapat na ebidensya. Noong February 7, 1872, sila ay binitay gamit ang garrot. Naging simbolo sila ng kawalang katarungan at kabayanihan para sa mga Pilipino. 3 independent accounts. Only 3 possibly independent: Montero, Regidor, Pardo de Tavera. First, Montero official version, revolutionary plot. Ito ang opisyal na kwento ng Gobyerno Castilla. Ayon kay Montero, ang Cavite Mutiny ay bahagi raw ng isang malawakang plano ng mga Pilipino na mag-alsa laban sa pamahalaan. Sa kanyang account, pinalalabas na may malaking revolusyon na binabalak at ang mga paring Gomburza ay kasali sa plano. Pero ang totoo, maraming historians ang nagsasabi na ito ay pinalala at pinalaki para bigyang katwiran ang mabigat na parusa sa mga pare.
Kaya masasabi natin ito ang pinaka-bias o kampi sa panig ng Kastela. Ikadalawa, Regidor Anti-Friar theory. In close inconsistencies, si Regidor ay isang Pilipinong liberal na nasa ibang bansa. Paris nang isulat niya ang kanyang version. Ang pananaw niya ay laban sa mga praile. Ayon sa kanya, hindi revolusyon ang tunay na dahilan ng muting kundi ay pag-abuso ng mga praile at ang hindi nakatarungang pagtrato sa mga paring Pilipino. Gayunpaman, may problema sa account ni Regidor, hindi siya historian, kaya maraming inconsistency at kulang sa ebidensya. Pero mahalaga pa rin ang kanyang pananaw kasi ipinakita niya ang galit at hinaing ng mga Pilipino laban sa sistemang kolonyal. Katatlo, Pardo de Tavera most critically written. Si Pardo de Tavera ay isang Pilipino ilustrado at scholar. Ang kanyang account ang pinakritikal at pinaka-analytical sa tatlo. Sinuri niya ang mga dahilan ng mutiny gamit ang historical evidence at hindi lang basta emosyon o propaganda. Pero kay Tavera, ang Cavite Mutiny ay hindi simpleng pag-aalsa. Isa itong results ng matagal ng diskriminasyon at hindi pagkapantay-pantay sa loob ng simbahan at gobyerno. Sana may matutunan kayo. And that's all. Thank you.